Nakaugnay pa rin sa epekto ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon, makakapanayan po natin ngayon ang tagapagsalita ng Department of Health o DOH na si Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang hapon po, Asek Albert. Magandang hapon, Joshua. Magandang hapon sa lahat na nanonood at nakikinig sa atin. Yes, Asek. Una po, kumustahin namin yung monitoring ninyo sa sitwasyon sa mga ospital sa Negros Province at sino-sino po ang partikular natin binabantayan? Yes, ngayon, Joshua, ang ating mga regional offices ng Department of Health, ang mga Centers for Health Development ay nabigyan na ng instruction na magmatiyag, magbantay rin, pati na sa ating mga ospital. Wala pa tayong nakikita or nare-receive na mga reports, adverse reports mula sa ating ospital. Salamat sa Diyos. At inaantay natin kung anong status nila sa mga supplies. So far, ang instruction talaga ay to prioritize yung admission ng mga buntis sa kanilang ikatlong buwanan, third trimester, para sigurado tayo na kung kailangan man na mag-improve rin, na dumami ang mga kama, ay accounted for yung ating mga surge plan rin. Alright. Asek, nabanggit niyo po na hinihintay niyo pa po yung status ng mga supply, pero kumusta po yung ating manpower? Kung sakasakali pong tumindi pa ang sitwasyon, handa naman po ba ang ating mga ospital? Handa tayo, Joshua. Sa katunayan, kung di ako nagkakamali, nung araw rin na pumutok si Kanlaon, declare kaagad ang Department of Health ng Code White, hindi lamang doon sa tatlong rehiyon na sabihin na natin epektado. Ano mga region yon? Yung Negros Island region, yung Western Visayas, saka yung Central. Pati sa nationwide, sa mga ibang regional offices ng DOH na naka-Code White, dahil ang operations natin, kung kailanganin, narinig ko yung monitor ko yung report kanina na baka mamaya in 1 or 2 weeks pa or wag naman sana mag-alert level 4, nakahanda ang buong puwersa ng Department of Health maski sa ibang bahagi ng bansa na magpadala ng tulong kung sakaling ma-overwhelm ang ating mga tauhan sa Negros. Pero so far, kayang-kaya po ng lahat ng ating health emergency response teams. Right. Asek, para naman po sa kaalaman ng publiko, ano po bang panganib sa kalusugan o health hazards ang dapat nabantayan ng ating mga kababayan, lalo't patuloy pa rin ang pagbubuga ng bulkan at may banta rin po ng lahar? Ang apat na bahagi ng katawan na ating tinitignan dahil sa nangyayari na pagsabog ng Bulkang Kanlaon ay ang ating paghinga, ang ating ilong at baga, ang ating mata, ang ating pagkain, ang bibig, at ang ating bituka at ang ating balat. Una sa lahat, ang pinaka-binabantayan ng DOH, kaya kami rin ay nagmamatagad nakikinig sa mga reports ng CVOC saka ng Pag-asa kasi yung hangin yung magtutulak dun sa ating ash fall, sa ash plumes. Ang abo ay maaaring makairita sa ating mata. Yan ang isang health hazard. Baka irritate sa mata natin. And then sa ating hingahan, kung tayo ay may hika or iba pang kondisyon sa baga tulad ng chronic obstructive pulmonary disease, ay maaari tayong mairita doon sa abo. Ang recommendation natin sa mata ay lalo na kung affected area, makinig sa ating mga LGU, magsuot po tayo ng face mask at kailangan po yung N95. Pinamimigay po yan ng DOH, lalo na sa mga affected areas. Pero kung hindi naman po N95 ang meron tayo, pwede rin po yung ating medical mask or yung mga tela na nakatiklop. Pagpunta naman sa ating pagkain, dapat sigurado tayong malinis yung ating pagkain na nahugasan ng prutas at gulay, hindi kontaminado, at ang tubig ay malinis rin. At sa balat, kung tayo man ay magkaroon ng contact sa ash, ay hugas tayo ng sabon at tubig para hindi mairita ang ating balat. Alright, Asek, nabanggit niyo po sa contamination. Ano po bang merong pa kayo maipapayong alternative way para masigurado na malinis yung tubig na may inom ng ating mga kababayan? Namimigay po ang ating Department of Social Welfare and Development at ang Department of Health ng mga water filter systems, or kung di man water filters, meron po kami pinamimigay na chlorine tablets. Yun po kasing ating abo ay maaaring may halong lupa. Ang aming concern is yung contamination ng mga mikrobyo na maaaring nahalo dun sa alikabok na lumilipad. So, importante po na una, kung ang tubig natin ay hindi nagamitan ng water filter, atin itong hayaang manatili ng ilang oras sa malalaking lalagyan na nakatakip para bumaba yung ating particulate matter o yung mga lumulutang-lutang. Tapos huwag natin kunin yung latak sa ilalim. Yung malinaw na bahagi yung kunin natin at ating pakuluan ng 2 minuto para mamatay ang anumang mikrobyo kung may halo po ito. Pero mas maganda po talaga na tayo ay pag sinabi nga na mag-evacuate, kasi yung evacuation centers, meron pong yan mga provisions for clean water at water filtration. Alright, Asek, mensahe at paalala na lang po sa ating mga kababayan.
Sa panahon po ito na meron po tayong natural disaster, handa po ang Department of Health kasama ang buong puwerso ng pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. para siguraduhin ang kaligtasan. Ang ating pong mga ospital ay may instructions na behind the scenes, pag sinabi pong code white, hindi ho ito delikado, ibig sabihin handa po ang kagawaran, huwag po tayong mag-alala. Makinig ho tayo sa mga anunsyo ng ating local government para alam natin kung ano ang kilos natin. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health.